Maligayang umaga sa ating lahat. Ako po si Lieutenant Colonel Edwin M. Mirador, ang Commanding Officer ng 1st Infantry Always First Battalion. At welcome dito sa aming Advanced Command Post ng 1st Infantry Always First Battalion dito sa sitio Matarayo, Barangay Panaytayan, Mansalay, Oriental, Mindoro. At bago ang lahat, nais ko kayong i-orient dito sa area. So makikita nyo sa aking likuran, yan po ang munisipalidad ng Mansalay at Roxas. At dito sa aking kaliwa, ang munisipalidad ng Bulalakaw. Makikita naman natin dito sa harapan, yan ang boundary ng Oriental at Occidental Mindoro. So ito yung parte ng area of operation ng 1st Infantry Always First Battalion. At itong area na ito na kinatatayo natin ay itinuturing na isa sa mga guerrilla zones ng kalaban, kung saan ito yung crossroad, ito yung dinadaanan nila na upang makatawid sa iba't ibang sitio, barangay at munisipalidad dito sa area. At ngayon nga, makikita natin sa background, nandyan ang kalsada na mismong bumutas dito sa area ng Panaytayan Complex upang maipahatid maging accessible ang government services dito sa barangay, maging dito sa mga liblib na sitio at komunidad dito sa lugar. At very proud ang aming batalyon na kami ang unang nakapagpatayo ng patrol base dito sa sitio Matarayo, Barangay Panaytayan. At dahil nga dito sa pagpapatayo namin ng patrol base na ito, na-constrict natin yung movement ng kalaban at ganun din, napigilan natin yung mga kanilang aktibidad, particular yung pagkuha ng mga supply, mga pangingikil sa mga katutubo dito sa lugar. So muli, welcome dito sa aming Advanced Command Post ng 1st Infantry Always First Battalion. Last time na nagkita kami ni Colonel Mirador was way back 2013. Noong na-nominate siya for Medal of Valor for his gallant leadership sa Zamboanga Siege. Ngayon nagkita kami ulit and siya ngayon ang battalion commander ng 1st Infantry Battalion nandito sa Oriental Mindoro. And pumunta kami dito para i-showcase niya yung bagong mundo niya as commander ng 1st IB na ibang-iba sa pinanggalingan niya for 16 years. Dahil ito, instead na pagkukwentuhan namin ay paano maging company commander ng Light Reaction Company, ito pagkwentuhan namin yung construction ng daan na ito and paano naging napaka-importante ito para sa lugar na ito. Edwin, ano ba tong lugar na nandito tayo ngayon? Itong ating kinatatayuan ngayon, yun nga, yung Advanced Command Post ng 1st Infantry Always First Battalion dito sa sitio Matarayo, Barangay Panaytayan, Mansalay, Oriental, Mindoro. As a background, itong lugar na to ay isa sa mga itinuturing na guerrilla zones ng kalaban, kung saan dito madalas pumupunta ang kalaban. Ito yung kanilang daanan papunta sa mga iba't ibang sitio, barangay at munisipalidad dito sa Oriental Mindoro, maging papunta ng Occidental Mindoro. At masabi natin ito yung crossroad nila, mobility corridor at freedom of movement dito sa area. At dahil na nga rin sa napaka hirap na access dito sa lugar, kung kaya yung mga tao ay naiipit, kumbaga natatakot sila at eventually sumusuporta na rin sa mga NPA. Kung kaya napaka-importante, kung makikita natin yung kalsada na nasa ating likuran, itong kalsada na to ang nagdala ng kaukulang mga government services dito sa lugar upang ma-address yung mga issues and concerns ng mga tao. At gayon din, yung paglagay natin ng Advanced Command Post dito sa lugar na ito ay napakalaking tulong din, dahil sabi ko nga, bago kami napunta dito,
napakabagal nung construction nung kalsada. Nung nailagay natin itong advanced command post dito, bumilis yung paggawa ng kalsada. Actually, ngayon, halos patapos na po ang proyekto. At syempre, nagpapasalamat po kami sa different government agencies at LGUs, particular ang OPAPRO, sa proyekto na to. Ito po ay isang pamana project na kung saan ay ang layunin ay maabot ang mga kasuluk-sulukan, mga liblib na lugar dito sa ating komunidad para makapaghatid ng serbisyo at mapadali ang buhay ng ating mamamayan dito sa lugar. So, yun po ang naging kagandahan at significance ng ating kampo dito, patrol base, at ang significance ng kalsada sa mga lugar kung saan considered na geographically isolated, hard to reach, at yung sinasabi nating conflict prone and conflict affected communities. Pero kung tingnan nyo, nandito nga kami ngayon ni Colonel Mirador, kung tingnan nyo sa likod ni Colonel Mirador, ang parang so near yet so far yung mga sibilisasyon, di ba? Sige, Dwin, ikwento mo ano nga ulit, nasaan yung mga bayan na yon? Kung makikita natin sa ating background, sir, yan yung bayan ng Mansalay, at sa unahan pa ay ang Rojas. So, although makita natin na parang napakalapit, pero yung binaybay natin papunta rito ay nasa mga more or less 8 kilometers po yan galing doon sa bayan. Yan ang mga hinaing ng ating mga mamamayan dito sa liblib na lugar, kung paano maabot yung mga serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng paglalagay, pagtatayo ng mga kalsada. Kasi imagine nyo lang, kung wala pa ito noon, rough road yung 20 kilometers na yan. And yung military, pag akyat pa lang dito, may pasabilista, hindi na makaano. So, guerrilla sunto, ito yung, sa military, ito yung notorious na panaytayan complex na kung saan marami ang nagbuwis ng buhay. And ito na rin ang pagkakataon na bigyang pugay natin yung mga dating mga sundalo at unit na nagsilbi din dito sa area na ito. Sa aming mga kasamahan sa ibang unit na nagsilbi dito sa lugar, kami ay pumupugay sa inyo at alam namin kung ano yung sakripisyo na ibinigay nyo dito, lalong-lalo na sa mga kasamahan natin na nagbuwis ng kanilang buhay. Kami rin po sa mga membro ng 1st Infantry Always First Battalion ay itinutuloy lamang po namin ang aming misyon, katuwang ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging ng LGU, upang tuloy-tuloy po tayo na mapagtagumpayan ang laban natin, laban sa insurhensiya, at tuluyan na po nating matapos ang problema ng NPA dito sa area.